Takot na takot si Ping Lacson na mabunyag o matukoy talaga si Martin Romualdez. Sasabihin ko na sa inyo, Nako. hindi kami magkalaban ng taong yan. Kung gusto niya talaga na sumama sa akin sa pagtukoy ng mastermind, kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda, huwag niya akong awayin dito sapagkat pareho lang ang layunin namin. Yun ang hindi ko gusto sa kanila. Yun ang nahalata ko sa kanila. Sa sandaling natutukoy ang pangalan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez, iniiba nila ang usapan. Grabe ito mga kababayan. Diretsahan na nga pong pinangalanan ni Senator Marcoleta itong si Senator Lacson. Kaugnay nga po ng ginagawa nitong investigasyon sa Blue Ribbon mga kababayan. Partikular nga po dito sa mga naging issue dito kay Sergeant Gutesa mga kababayan na pinapalabas nga po ngayon na peke umano yung notaryo na i-present niya sa Senado mga kababayan. At parang gusto nilang palabasin na hindi totoo yung mga o i-discredit yung mga naging salaysay nito mga kababayan. Panoorin po natin ang kanilang mga naging pahayag mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Senator, first things first, of course, mainit po itong issue kay Ginoong Orly Gutesa at meron pong desisyon ang Manila Regional Trial Court Branch 18. Ano po masasabi ninyo dito po sa inilabas po na desisyon ito, na desisyon na ito na i-refer sa DOJ, ito pong sinasabing falsified documents ni Gutesa para investigahan at kasuhan nga po at yung mga gumamit po ng kanya pong affidavit. Pinaiinit lang yan, John and Drew, kasi nakakapagtaka kung bakit sila nagko-concentrate sa bagay na yan. Ang sabi nga nila dyan, creating molehills out of, creating mountain out of a molehill, para magawa ni Gutesa yan, ay siguro dapat pinasok niya yung opisinang nagnotaryo. Hiniram niya yung stamp ng notarial details. Hiniram niya yung dry seal, Tapos hinanap niya yung yung tawag diyan ay yung libro nila pinagnotaryo para makuha niya yung para maituloy niya yung document number, yung page number, yung book number. Imposible para makuha lahat ni Gutesa yung siya yung gagawa noon. Ang pinaka nangyari diyan, kagaya ng kalakaran ngayon, lalong-lalo na sa mga lugar na nakapila lahat yung mga maliliit na opisina nagnotaryo. Hindi naman talaga nandun yung yung abogado. Oo, actually, oo naman. Bibigay mo lang yung dokumentong gusto mong ipanotaryo. Pagkatapos, isosoli nila sa'yo, kumpleto na. Kahit saan naman yan, Senator, di ba? Pirma, at sisingiling ka nila, magbabayad ka, alis ka na. Oo, may dry seal yan. Meron bang nagpanotaryo na bago siya umalis ay sinino niya muna, ma'am, sir, gusto ko lang pong masiguro na kayo nga po yung nakapirma rito. Pwede mong pumirma kayo dito sa isang papel para makumpara ko lamang po itong pirma dito sa ninotaryo ninyo. Para may nangyayari ba yun? Alam mo, yung judge na yun, ako pang pumunta sa kanya eh. Bukod doon sa gusto kong makita kung talagang hindi nga niya pirma yun, humihingi ako ng mga dokumento na dati niya nang ininotaryo, halimbawa, August, July, June, April, March, February, January. Yung taon na ito magsimula para maikumpara ko lang kung yung ginamit na stamp pad at saka yung pirma. Kung magkapareho naman halimbawa, bakit mo ngayon aakusahan si Gutesa? Alam mo dyan, Drew, dito lang ako nagtataka kung bakit dito sila nagko-concentrate. Alam mo, sa akin palagay. Masyadong halata itong mga nag-iimbestiga na to na na may iniiwasan talaga sila. Pagka mapupunta dun sa mga kaalyado nila naghahanap sila ng butas para malihis yung yung issue. At ito'y paniwala ko na.
Itong statement ni Gutesa, ito ang pinaka-credible sa lahat ng statement na ipinahanag-pahayag doon sa Blue Ribbon. Si Gutesa has nothing to gain here. He has everything to lose. Pati buhay niya, pati buhay ng pamilya niya, isinapanganib Sinunggal niya. na niya. Wala siyang kikitain dito. Oh, alam mo sa batas ng ebidensya, yung law on evidence. Sino man ang gagawa ng testimony o pagtetestigo against his own interest, yun ang pinakamabuting ebidensya. Right. Si Gutesa, gano'n ang ginawa. Sinuong niya yung buhay niya. Pati pamilya niya, nilagay niya sa panganib para lamang makapagsiwalat siya ng isang bagay na nalalaman niya. Right. At kung hindi niyo napansin, si Gutesa lamang ang nag-connect sa pagitan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. Ito ang kinatatakutan ng mga yan. Akala naman ng abogado na yan, tapos na ako sa kanya. Sa sandaling makakuha ako ng kopya na dinotaryo niya, meron na akong isa eh. Meron na akong isa eh. Dito nila gustong ilagay, dito nila gustong ibaling yung pag-uusap. Yeah, Alam mo, ngayon. yan, gagawa ako ng isang paghalimbawa. Halimbawa, merong isang nag-tip sa inyong dalawa na isang magnanakaw ng kalabaw. Hindi nyo ba papansinin kung sino yung sinabi niya na magnanakaw ng kalabaw? Ang gigi sa inyo ba yung sa inyo? Ito yung pinaka-problema ngayon eh. Ang Blue Ribbon Committee nahulog na doon sa aking pagpapalagay na ito'y nauwi na sa police investigation eh. Hindi na investigation in aid of legislation. Palibhasa kasi yung nag-chairman, police talaga eh. No police ba, Senator Marcoleta? Obvious naman eh. Biruin nyo nung unang nagsalita yung mag-asawang Diskaya, nagpangalan ng mga congressman. Eh kaagad-agad eh napalitan si Senator Marcoleta saka si Senator Escudero. Panggitin nyo? No police? Ano? Pinupulis po Pinupulis ba? yung investigasyon? Hindi ba police investigation ang nangyayari? Nag-tip yung tao, ito yung magnanakaw ng kalabaw kanya. Imbes na yung magnanakaw ng kalabaw, ang usisain nila at gumawa sila ng paraan para matukoy talaga kung totoo yung sinasabi nung nag-tip sa kanila. Aba yung nag-tip sa kanila, ang ginisa. Yung po yung gustong idemanda. Saka Grabe naman yun. nakakita na si Gutesa, gagawa pa ng paraan para siya pa yung pumirma doon at kukuha ng dry seal at kukuha ng mga dokumento doon para siyang magsulat doon Siya magkukusa, ganon? Saan ka naman nakakita ng ganun? Imposible naman. Sa halip na ipatawag yung mga taong binanggit ni Gutesa para mapasinungalingan o mapatunayan na may kinalaman talaga sila eh natigil yung pagdinig. Itinigil yung pagdinig. At hinanapan pa nga ng butas itong si Sergeant Gutesa na kesyo peke nga yung notaryo, hindi daw yung abogado yung pumirma. Eh alam naman natin sa maraming mga notary public eh hindi naman talaga yung abogado ang pumipirma o kaya naman meron ng mga papel na merong mga pirma na talaga. Yun. Senator Marcoleta, apo, with your indulgence, pasensya na po. Baka lang makalimutan ko yung tanong. Pinabanggit nyo kanina na walang mag-gain si Gutesa sa pangyayaring ito. Naniniwala po ba kayo na kung sino man yung nagdala sa kanya sa inyo ay walang ipinangako ay Gutesa, Senator Marcoleta? But tanungin ninyo si dating Congressman Mike Defensor. Siya yung Ayan, tumawag yan. sa akin. Mamaya magsasalita yan. O ngayon, magsisimula yung session namin at 3 o'clock. Sabi niya, Sen, baka meron kang 10 minutes dyan or 15 minutes kasi nandito lang naman kami dito sa... Tutukuyin ko na. Talaga namang yun na sinabi ko sa pagdinig. Yung sa yung sa Seascape, merong Golden China dyan. O dahil yun ay 5 minutes lang naman sa Senate, tinagpo ko yung tao. Kasi basahin mo lang, sabi niya, meron siyang prepared na affidavit dito. O yun ang ginawa ko. So ngayon, kailangan ipatawag nila si Mike Defensor. Yun! Kanina pa namin Hindi ba? binabanggit, Senator. Okay. Oo. At hindi lang naman si Mike Defensor ang nandun. May 2 pang taong kasama niya, bukod kay Gutesa. Kasama ni Mike, 3 sila. Pang-4 si
Orly Gutesa. Sino po yung dalawa? Senator, may Ay, idea po kayo? si Mike Defensor na siguro. Baka magkamali pa ako sa pangalan. Apa. Di ko alam. Senator, yun ang bago ha. Pagkakabanggit nyo na willing kayong at mas dapat humarap at ipatawag si dating Congressman Mike Defensor. Senator. Ipatawag lahat. Kaya lang, alam mo, kaya nga ayaw ko sanang dito mapunta yung pag-uusap. Mm. Ibinabaling nila sa isang bagay na na hindi dapat ito yung tukuyin eh. Pero kung yun ang gusto nilang tukuyin, puntahan natin sandali. Opo. Mhm. Pero yung sinasabi ni Gutesa, na may binanggit siya mga pangalan doon, kamukha nung tumatanggap ng pera, yung nagbibilang ng pera, Oo ng nga. mga na John Paul Estrada, merong Mark Tiksay, hindi man lang nila tinawag. Ayaw nilang tawagin yun. Yun ang mga matitibay na dapat ipatawag doon sa Alright. committee. Mm. Takot na takot si Ping Lacson na mabunyag o matukoy talaga si Martin Romualdez. Sasabihin ko na sa inyo, Nako. hindi kami magkalaban ng taong yan. Kung gusto niya talaga na sumama sa akin sa pagtukoy ng mastermind, kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda, huwag niya akong awayin dito sapagkat pareho lang ang layunin namin. Hindi ko siya maintindihan eh. Alright. Yung Gutesa, sinadya kong gawin yon na in-encourage ko sila magpasailalim sa witness protection program sa pag-aakala ko na Ayun. mahirap talagang matukoy ang mga mastermind kung simpleng pagdinig lang. So na-encourage ko, lumabas yung tao, nakapagsalita initially ng 17 congressmen. Tinawag ba niya Yung Diskaya. Diskaya. kahit isa doon? Wala. Opo. Yun ang Opo. hindi ko gusto sa kanila. Yun ang nahalata ko sa kanila. Sa sandaling natutukoy ang pangalan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez, iniiba nila ang usapan. Alright. Senator, Eksakto. Ganun talaga yung nangyayari. maituturing po ba natin na itong kay Gutesa ay perjury po yan at hindi po ba dumaan sa proper vetting procedure po ng Senado ito pong si Orly o si Orly Gutesa pati po yung kanyang sinumpang salaysay, Senator? Sinong nagsabing perjury? May tuturing May po ba? tuturing po ba yan? May tuturing? Hindi nga, sinong nagsabi na may tuturing na perjury? Sabihin nyo sino nagsabi. Yari kayo. Alright. Sino? Mhm. Magsabi ka ng pangalan kung sino nagsabi. Mhm. So, hindi pa ho natin Hindi, si Senator Lacson ang nagsabi, di ba? Mm. O di patunayan niya nga. Mhm. Total, maghaharap naman kami, di ba? Yari. Sa November. Bakit hindi ang ipatawag niya yung abogada para makita natin, para matanong din natin. Meron ka bang lugar doon na nagpapanotaryo ka doon sa Pasay City? Tama. Sa iyo ba 'yon? Kasi kung hindi man ikaw ang pumirma diyan, chances are meron kang nilagay na tao doon na taga-pirma. Isipin mo, nasa book 8 ka na, ginawa niyong hanap buhay talaga 'to eh. Parang cottage industry na itong rito sa atin. Kayong dalawa, alam niyo rin naman ito, pumunta kayo sa Kung talagang gusto nilang mapatunayan na hindi talaga siya yung pumirma, yung abogado, at kung yung tauhan niya lang yung pumirma, kasi yun nung ipatawag yung tao dun sa notary public o kaya mismo yung abogado. Eh, ang nangyayari kasi dito, hindi naman talaga yun yung gusto nilang mangyari. Ang gusto nilang mangyari, ma-discredit yung testimony ni Gutesa para palabasin na hindi totoo yung kanyang mga sinabi doon. Sa halip na ipatawag yung mga taong nabanggit doon, siya ngayon yung hinahanapan ng butas para magmukhang hindi totoo. Para magmukhang sinungaling itong si Gutesa. Ganun, parang ganun yung gusto nilang palabasin kasi sinasabi nila sa media na gano'n na peke nga daw. Bakit hindi nyo ipatawag yung abogado saka yung tauhan ng abogado dun sa notary public para magkaalaman na pagharap-harapin nyo pati si Sergeant Gutesa, pati si Senator Marcoleta at pati itong dating congressman na si Congressman Defensor. Magkakaalaman kayo yan. Hindi yung sinasabi nyo lagi na peke, wala naman kayong ginagawa para mapatunayan talaga na hindi talaga siya yung pumirma o kumpirma niya talaga yon. isang makapal na tao, yung maramihan tao. So, people na lang. Nakapaikot ang nagnonotaryo diyan. Oh. Meron bang nagpapanotaryo? Lalapit bago siya umalis
pasensya na po kayo. Pwede bang pumirma lang kayo dito sa papel na to para masiguro ko lang po na kayo po ang pumirma nito? Tama rin. Tama. Nakuha ni Gutesa yung dry seal. Mm. Paano niya na-stamp? Yun lamang alam mo, yung maliit na stamp pad na nakalagay yung Manila. Correct. Mag-iimbento pa ba? Pirma pa. Magpapagawa Hindi pa naman si pirma ni Gutesa ng Judge yun, Manila, yung tapos ididiin niya doon sa space para makita niya yung lugar Manila. Kung ay Senator, Pinaka-imposible ang ini-imagine ng mga taong ito. At di umano, ako pa raw ang gumawa niyan. Tingnan natin. Yari kayo ngayon. Pagkakaalam-alaman na itong mga to. Kala nyo, hindi kayo Kailangan ipatawag niya pati yung judge. Kasi yung judge, ako mismo nagsabi sa kanya, nire-request ko sa kanya, pinaka-importante po rito, judge, bigyan nyo lang po ako ng sample, okay na po ako. Ako pa nagpunta ron. Pagkatapos na sumagot sa akin, hindi raw niya ako pwedeng kasi I am not party to the case. Sino ba ang party to the case? Yung bang abogada nagpunta sa Blue Ribbon Committee para siya mag-complain? Hindi. Gumawa lang siya, ipinaano niya sa social media, pinalabas. Dapat hindi ganon. Dapat pumunta siya sa Blue Ribbon Committee. Tama. At siya mismo ang nagpahayag ng complaint to na hindi ko pupirma yan. Walang ganon eh. Walang ganon eh. Yun ang sinamantala naman itong mga taong ito na nagkukunwa na gustong matuko yung malaking isda. medyo segue lang ako with your indulgence, Senator Marcoleta. Ano naman po reaksyon nyo at may mga pinakakasuhan na ang ICI sa Ombudsman kaugnay ng flood control scam? Sino yung mga yan? Senator alam Villanueva mo, Estrada. Alam mo, Drew, dyan, Apo. ako okay lang sa akin magkaso sila eh. Pagsimula, hindi ko naman na minapaliit yung maliliit na isda. Tama rin naman, basta sangkot dyan, isama lahat. Pero Tama. kapag ka naman, deliberate naman, iniiwasan mo yung malalaki, nagtataka na May ako dyan. bungal-bungal. Bakit? Pinaka-credible si Gutesa. Bakit hindi tayo mag-concentrate doon? Tinuro niya si Saldico, tinuro niya si Martin Romualdez. Diba wala man lang gustong mag-umpisa kung paano natin sisya sa atin itong mga ito. Tinuko niya yung Mark Texay, tinukoy niya yung John Paul Estrada. Silang nagbibilang ng pera, silang tumatanggap ng pera. Ayaw man, takot na takot tawagin yung dalawa na yun. Hindi niya ba nahahalata ito? Apo. Di ba Pagka Martin Romualdez, ayaw nilang kalkalin. Tama. May papatawag daw, Senator, sa susunod na hearing. Diba, yan ang inihintay ko eh. Yun. Ipatawag. Aha. Ang tanong dadalo ba? Ipatawag. Apo. Unahin mo na lang yung Mark Texay. Pagsama-samahin na Mark Texay at saka yung John Paul Hernandez. John Paul Estrada. Pagkatapos, kung makakarating si Saldico, at saka yung Kung pinakamalaki. makakauwi. At saka yung pinakamalaki, Martin Romualdez. Yun. So marami pa tayong Tayo, aabagan, diretsahan Senator tayo, Marcoleta. hindi sila eh. Ayaw nilang humarap, ayaw nilang harap-harapan na pag-uusap. Puro Twitter, puro interview. Pero sok, Puro Sokmed, ha? pati TikTok. Pati lahat. Anyway. Sino ang maniniwala na si Gutesa, makukuha niya yung dry seal, makukuha niya yung stampad, dalawang stampad yun, at makukuha niya yung document number, page number, book number. Mariosep naman. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at question sa video ito ay i-comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. May maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.